Patay si Luffy dito kay Imo guys. Natusok ng sword ni Imo na tinatawag niyang Void ang katawan ni Luffy. At kitang-kita niya sa panel na ito, kaawa-awa siya. Napaka-brutal ng pagkakadali sa kanya dito ni Imo. Ang tanong, mamamatay nga ba dito si Luffy or mag-undergo na naman siya ng time skip para makarecover or ito bang magiging trigger para ma-unlock niyang panibagong level or mode ng Gear 5? Ang napakatinding 1v1 sa gitna nitong si Luffy at ni Imo. And when I tell you guys na 1v1, literal na 1v1 ito at walang mangingialam sa duelo nilang dalawa. However, at any point in this battle, never nakuha ni Luffy ang advantage. Parang mas malala pa ang ginawa nitong si Luffy kumpara kay Loki. Napakatindi ng pambubugbog at pang-underestimate na ginawa nitong si Imo kontra sa kanya. At ngayon pa lang guys, sasabihin ko na sa inyo, ang lahat ng kayang gawin ni Luffy, kaya din gawin nitong si Imo but at a different level. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1188. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Bago tayo guys mag-proceed sa pinaka-context ng chapter, daanan muna natin ang double spread color page na ito na kung saan submerged underwater nga ang buong Straw Hat Crew. However, hindi daw yun ganun kasimple guys dahil meron ditong napansin ng iilang mga One Piece fans. Ang mga members daw ng Straw Hat Crew na nasa labas ng vehicle na tumatravel underwater ay itong si Nami, si Jinbei, si Usopp at itong si Sanji. Habang the rest of the crew naman ay nasa loob ng parabang vehicle para hindi sila mabasa. One thing na naisip ng mga One Piece fans is that ang lahat ng mga crew na nasa labas ay hindi nagtataglay ng Devil Fruit. While on the other hand, majority naman ng lahat ng members ng crew tulad ni Luffy at ng iba pa na nasa loob ng vehicle ay nagtataglay ng Devil Fruit. Rason kung bakit hindi nga sila pwedeng lumabas dahil delikado para sa isang Devil Fruit user na babasa ng seawater. Kaya naman nabanggit ng iilang mga fans na there is a chance na isa itong foreshadowing na itong si Franky at si Zoro ay possible na makakain din ng Devil Fruit dahil sila lang ang natatangi ng mga hindi nagtataglay ng Devil Fruit na nasa loob ng vehicle. However, just like what I said, assumption pa lang yun guys, huwag nyo masyadong kaisipin. Pero mag-proceed na tayo sa pinaka-context ng napakalupit na chapter na to. Pinakaunang part ng chapter na ito guys, pinakaunang page, it's as if may naririnig dito itong si Imo. Memories of the past tungkol kay Joy Boy. Basically, voice lang talaga guys. Walang kahit na anong nilalaman ng panel na ito. Napaka-vague din ang pinag-uusapan nila na para bang hindi talaga gustong ipahiwatig dito ni Oda kung ano man specifically ang kanilang topic. Pero tinatawag dito ni Joy Boy si Imo sa kanyang pangalan na Imo. Tulad din ang nabanggit sa ating spoiler guys, ipinakita dito ang another silhouette nitong si Joy Boy. But this time, hindi basta black shadow na lang. Makikita na natin dito ang bibig ni Joy Boy. At tulad din ng binanggit doon, kahawig na kahawig talaga ito ng bibig ni Luffy kapag nakangiti siya. Dito ay nabanggit nitong si Imo. Imposibleng si Joy Boy daw ang kaharap niya dahil patay na si Joy Boy. But clearly, oo, kahit alam na yun ni Imo, kahit aware na siya, para bang hinohunt pa rin siya nitong si Joy Boy. To the point na nang maramdaman nga niya ang haki nitong si Joy Boy na in-release na MS sa Egghead, pinangilabutan siya. Ngayon, nakikita niyang isang literal na refleksyon ni Joy Boy dito kay Luffy, nagagalit na siya ng sobra. At lumalabas ang mga litid at kumukunot ang noo ng kanyang noo. Syempre, dito ay tinanong nitong si Imo itong si Luffy habang sinusugod niya ito. Tama kayo guys, itong si Imo pa ang sumugod kay Luffy. Habang tinatanong ito, bakit daw na kay Luffy ito? Hindi niya nabanggit dito specifically kung ano, but surely and obviously ang tinutukoy dito ni Imo ay ang form nitong si Luffy. Na kahit na hindi pa to confirmed guys, it has been foreshadowed so many times. Magmula pa lamang nang ma-awaken ni Luffy ang Gear 5 form na meron at tinataglay ito ni Joy Boy before, tulad na lamang ng kung paano din nagulat noon si Zunisha. Kaya dito tinatanong nitong si Imo si Luffy, bakit tinataglay niyang form na ito? Patay na daw si Joy Boy at hindi daw siya yon. Pero bakit para bang fino-force at pinipilit pa rin itong si Luffy si Imo na matandaan at hindi makalimutan
ang memories at ang mga naaalala niyang details tungkol kay Joy Boy before. Sa mere presence pa nga lang nitong si Luffy, piko na talaga sa kanya si Imu. Dahil lang nga sa parang pinapaalala sa kanya nitong si Luffy ang itsura ni Joy Boy. Dahil dito, una nang aatake itong si Imu. Ang kanyang kamay ay nabalot na ng black flames. Pero ang sagot dito ni Luffy, bakit daw siyang tinatanong ni Imu? Hindi nga daw niya kilala ang pangalan na inuulit-ulit nitong banggitin. Dahil alam naman natin, hindi pa aware si Luffy tungkol kay Joy Boy. At dito nga guys, kung titingnan nyong mabuti ang panel, ang braso nitong si Imu ay nababalutan ng black flames pero hindi yun basta reinforced lang ng Omen. Nakaiwas dito si Luffy. Ginamit niya ang napakalupet na stretching ability ng kanyang katawan para pahabain ang kanyang leeg at i-evade ang suntok na gagawin sana ni Imu. Tinawanan niya pa nga ito pero napakatindi talaga ng Omen guys. Tulad na lamang ng binanggit natin sa previous videos, merong sariling consciousness ang Black Flames na ito. Hindi lang mga Prowler, kung hindi mismo ang Black Flames. After maiwasan niya ni Luffy, nagsalita at nag-usap ang mga ito habang sinasabi na nakaiwas daw ang target at nasa baba yun. Rason kung bakit nagbago ang trajectory ng suntok ni Imu. Nagbago din ang shape ng kanyang braso. Humaba din ito na parang rubber-like din tulad nitong si Luffy. Rason kung bakit tinamaan si Luffy at napakalala ng pagkakatama nito sa likod ng kanyang ulo. Napakatindi ng suntok na iniimo. Kung noon nga guys nakita natin ang pagsipa niya kay Sanji gamit ang Black Flames, nag-cause ng massive explosion. Ngayon, ang ginawa niyang pagsuntok dito kay Luffy, hindi lang basta suntok guys. Pinilit niyang ibao ng ulo nito papunta sa ground surface at sa pagbagsak ng kanyang kamao at mukha ni Luffy sa lupa, nag-create din ito ng massive explosion to the point na hindi nga nakabalik ang ulo ni Luffy. Instead, ang katawan ni Luffy ang nahila papunta sa ibaba at nadamay sa pagsabog. Hindi naman nag-let up itong si Luffy. Kahit nagpagulong-gulong kanyang katawan, kahit na halos masunog ang kanyang balat, agad siyang bumalik sa taas. Habang kitang-kita natin dito guys, hindi pa nga completely nakaka-recover ang mukha nitong si Luffy at medyo meron pa itong abo at para bang sunog. Of course, hindi naman yun sapat para patulugin at patigilin na itong si Luffy. However, we also cannot deny the fact na clearly napakatindi ng ataking yun at talagang tinamo nitong si Luffy ang damage mula doon. Agad-agad sinubukan mag-retaliate nitong si Luffy. Sinubukan niyang mag-counter attack. However, sa pagsuntok niya, napakabilis ng movement nitong si Imu. Para ba itong nag-evade ng parang sa Naruto na bigla-bigla na lamang nagte-teleport papunta sa kanyang likuran. Dito naman guys, itong si Imu nag-counter attack kay Luffy. Habang tinatangka na butasin na ang katawan ni Luffy gamit ng kanyang naginata. However, tulad ng ginawa nitong si Imu kay Luffy, bigla ding nawala si Luffy. At si Luffy naman ang nag-teleport papunta sa likuran niya para i-counter attack din siya. Pinagtatadad ni Luffy ng atake itong si Imu dito guys. And although wala ditong binanggit na named attack, I think we can assume na para itong Gomu Gomu no Gatling gun. However, hindi yun effective guys. Kahit na napakabilis ng atake yun, kahit na napakaraming barrage of attacks ang inilo-launch nitong si Luffy, hindi talaga yung tumatama. Sinasalag yun nitong si Imu gamit ang kanyang naginata ng walang kahirap-hirap. As if parang binibasican niya lang talaga ito. Ang tumatakbo naman sa isip ni Luffy ngayon, just recently, tinamaan niya ito ng solid hit sa muka. Pero ngayon, hindi niya na ito matamaan ulit. As if para bang nakachamba lang talaga siya. Ngayon guys, itong si Imu naman ang magka-counter attack. But this time, hindi na siya gagawa ng physical attacks gamit ang kanyang weapon. Instead, gagamitin niya ng Omen, ang mga prowlers na inilo-launch niya para mag-create ng explosion. Dahil dito, kitang-kita ito ni Luffy. Alam niya na napakadelikado nito after nga niyang tamaan ng suntok na sumasabog. Dahil doon, tinakasan niya ang mga prowler. Ang nakita natin before na ability ni Luffy para tumakbo ng napakabilis gamit ang Toon Force, ginamit niya dito. Pero takot na takot siya. Para bang alam niya na hinahabol talaga siya ng mga prowlers na ito. Dahil literally parang mga homing missiles nga sila. Hindi ito basta nagtatravel ang trajectory na tinapon nitong si Imu. Talagang literal, ang mga may consciousness na prowler na ito nag-uusap-usap pa at sinasabi nila sa isa't isa na habulin nila ang white man na yon. Hanggang dumating sa punto na wala nang choice si Luffy
Kahit tumakbo pa siya ng tumakbo, mapapagod lang siya, maaabutan din naman siya nito. Hinarap niya na ito at sinubukan niya itong pagsusuntokin isa-isa gamit ang kanyang Gomu-Gomu Jet Gatling Gun. Now of course, syempre napakabilis ng ataking yun guys. Nasuntok niya ang bawat prowler. Pero ang hindi alam nitong si Luffy, regardless of hitting back or hindi, sasabog at sasabog pa rin ito. Kahit nasuntok niya mga prowlers, sumabog pa rin ito malapit sa kanya dahil nga in close proximity na ng counter niyang atake. But then, dito natin makikita guys ang isa sa panibagong ability na gagamitin ni Luffy sa kanyang Gear 5 form. Ang panibagong form ng Gear 5. At ito na nga guys, ang panibagong form nitong si Luffy. Tulad na lamang ng Gear 4 niya na may Bounce Man, may Snake Man, ang Gear 5 naman niya may ibang form din. At ito ay ang tinatawag niya na Majin the Jin. And let's not overcomplicate this form guys. Hindi ko din alam kung bakit ito ang ginamit ni Luffy na para bang isa siyang genie dito. Of course, medyo lumaki din ang kanyang size na para bang gusto niyang magkaroon ng size advantage kontra dito kay Imu. Binanggit dito nitong si Luffy na wag daw kakalimutan nitong si Imu, hindi siya basta nanunood lang sa laban nila ni Loki. Na para bang gusto niyang sabihin kay Imu na pinag-aralan niya na ang mga moves na ginamit ni Imu kontra kay Loki. Habang idinadagdag pa dito, hindi daw niya sasayangin ang pagsakripisyo ni Loki ng kanyang buhay. Now I know what you guys might think na baka patay na si Loki. However, isa ito sa mga comedic part ng chapter na ito guys. Bigla ditong sumigaw itong si Loki habang sinasabi tarantado daw itong si Luffy. Hindi pa daw patay si Loki, just gravely injured. At kitang-kita natin dito guys, maging itong si Ragnir nag-aalala talaga kay Loki. Habang itong si Luffy bigla na lamang nagsalita at tumawa lang habang sinasabi na buhay pa naman daw pala itong si Loki. Pero itong si Imu hindi mag-aaksaya ng pagkakataon. Kaya naman habang distracted itong si Luffy, nag-launch na naman ng panibagong sets of prowlers itong si Imu para pasabugin itong si Loki para masigurado na mamamatay na talaga ito. Bigla naman yun napansin ni Loki habang sinasabihan si Ragnir, move out of the way. Dahil alam niyang hindi niya na ito mabablock, hindi na siya makakaiwas. Chances are mamamatay siya at mamamatay din si Ragnir. Kaya ayaw niyang madamay si Ragnir, pinapaalis niya na lang ito. Not until dumating dito itong si Jinbei at gamit ang isa sa kanyang mga fishman karate techniques na block niya ang prowler nitong si Imu. Isang bagay na hindi magawa ni Luffy all throughout this time. Rason kung bakit guys, sa loob ng mga One Piece fandoms ngayon, napakaraming bilib kay Jinbei. Buti na nga lang guys, nakilala nitong si Jinbei si Luffy kahit nagganito na ang kanyang form, kahit nagganito ang kanyang itsura. Habang tinatanong ni Jinbei itong si Luffy, kung gusto daw nitong si Luffy na protektahan niya itong si Loki, gagawin niya yon. Nasinagot naman nitong si Luffy na of course, gusto niyang gawin yon ni Jinbei dahil from here on out, isa na daw nilang comrade itong si Loki. Habang itong si Loki naman guys, may pagka-tsundere type nga, galit na galit naman kay Luffy. Sino daw ang tinatawag niyang comrade? Habang tinatawag pa itong si Luffy na isang dwarf. Hindi ko alam kung dahil yon sa itsura niya ngayon or dahil yon sa maliit nga si Luffy kumpara sa kanya sa original and base form. At syempre guys, since nagte-take place na nga ang battle malapit dito sa kung saan finreeze ni Loki itong si Gunko, malapit na din dito ang ibang Straw Hat. At gulat na gulat sila. Natatakot na din sila mismo dito kay Imu. Habang tinatanong, kakayanin daw ba ni Luffy ang kalaban niya na yon? But then, at this point, napapaisip na rin ang ibang mga Straw Hat. Sino ba talaga ito? Kaya kinailangan na itong sagutin ni Brook. Hindi din daw niya kayang specify kung sino ang individual na yon, pero ang nasisigurado lang niya, may mas mataas na status ang mga ito kumpara sa mga Holy Knights. For sure, baka ito daw ay ang kanilang commander. Siguro wala pa sa isip nilang tungkol sa King of the World, pero yun na sigurong gustong ipinpoint dito ni Brook. Ayon din sa kanya, isa daw ang world government, kung hindi ang pinaka-shrouded na organization sa buong mundo. Para pasimplehin natin ito guys, ang pinaka-misteryosong grupo sa buong mundo. To the point na walang kahit na sinong ibang organization daw ang pwedeng ikumpara sa world government pagdating sa pagiging mysterious. Napakarami ng tinatago, napakarami ng mga sikreto.
until dumating sa punto na binanggit nitong si Frankie na actually natunaw na ang ice at pwede na nilang sagipin ngayon itong si Gunko. Syempre dito biglang lumambot na naman itong si Brook guys. Gustong gusto niya talagang iligtas itong si Princess Shuri. Ayon pa nga dito, hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin dahil hindi naman nila alam kung paano sila magte-treat o gagawa ng paunang lunas sa isang tao na na-frozen. Nabanggit dito ng isa sa mga members ng Straw Hat ano daw ang ginawa nila noon kay Robin at dito kay Luffy dahil na-frozen daw sila noon once. However, hindi ko na matandaan guys kung kailan, so let's not undergo the topic at mag-proceed tayo sa chapter. Since nagulat dito itong si Imu, bakit daw Princess Shuri ang tawag ng afro na skeleton na yon dito kay Gunko? Kaya napaisip siya, baka ito ang tinarget nila na individual noon or ang akala niya napatay ni Shuri na isa sa mga members ng Esperia Kingdom. Which means, hindi aware itong si Imu na nakasurvive pala noon itong si Brook. Also guys, nagulat din dito itong si Imu dahil akala niya na-shatter niya na ang ice after niyang pasabugin ito gamit ng kanyang prowlers. However, hindi yun ang case at ang rason lang naman kung bakit nagmelt ang ice ay dahil accidentally tinamaan ito ni Ragnir. Dahil nadidistract nga sa pagtingin itong si Imu dito kila Gunko, dito kila Princess Shuri at kila Brook, sinamantala ni Luffy ang pagkakataon habang naglo-launch ng panibagong named attack sa kanyang bagong form na ito na tinatawag niya na Gomu Gomu no Gap Exploding Bullet. Napakalakas na atake gamit ang armament haki na kinukot ang kanyang kamay at Conqueror's haki. However, tulad nga ng binabanggit ko pa ulit-ulit guys, napakakunat talaga ni Imu. Tinataglay din niya ang lahat ng ito at mas lamang pa nga siya dahil sa Black Flames ng Omen. Dahil dito pinagbantaan pa nitong si Imu itong si Luffy. Habang sinasalag niya gamit ang kanang kamay ang atake ni Luffy, ang kanyang kaliwang kamay naman, ginagamit niya para mag-launch na naman ng stigma. Habang tinatanong si Luffy kung totoong nanunood daw siya sa laban nila ni Loki, bakit hindi pa siya natututo? Kung itong si Loki nga napakalaki, dinurog at binutas niyang katawan, what more pa kaya ang form na ito ni Luffy? Hanggang sa napansin ni Luffy na may gumagalaw na prowler sa kanyang dibdib. The very same scene bago tamaan si Loki ng stigma. Rason kung bakit kinancel ni Luffy ang kanyang Majin the Gene form at bumalik siya sa kanyang base Gear 5 form para lang maiwasan ang napakalaking sword na gawa sa apoy ng stigma. Dahil once nga na mag-appear ng Black Flame na yon sa isang object, sa isang parte ng katawan ng target, tatama na doon ang stigma regardless of whatever it is. Kaya ang choice na lang nitong si Luffy, mag-revert back ng size at iwanan ng White Cloud na yon para hindi siya nito tamaan. Natulad nga ng sinasabi ko sa inyo guys ng paulit-ulit, never, hindi man lamang makakalamang itong si Luffy sa laban na ito nilang dalawa ni Imu. Ngayon, since maliit na naman nga itong si Luffy, base Gear 5 form na naman, pinagtatadtad na naman siya ng mga omen nitong si Imu. Napakaraming prowlers, sunod-sunod na atake na humahabol na naman sa kanya. Tulad ng dati, tumatakbo na naman si Luffy gamit ang kanyang Toon Force, pero alam niyo naman guys kung anong kalalabasan nito. At some point, mapapagod si Luffy, tatamaan siya ng mga prowlers, madadamay siya sa explosion. Pero ngayon guys, hindi na yun agad-agad sinalubong nitong si Luffy. Pinagpatuloy niyang pagtakbo. Kaya naman itong si Imu nakaisip ng panibagong paraan. Ang gamit-gamit niya na weapon, ang naginata na ito, pinalitan niya ng panibagong weapon guys. Dumukot siya ng panibagong sandata mula sa Black Flame sa likuran niya at ito ay isang napakalaking sword na tinatawag niya na Void Blade. At ang masama pa dito guys, napaka-ominous ng aura ng blade na ito. Ang puno na malapit dito kay Imu, after niyang isamo ng Void Blade, bigla na lamang nalagas ang mga dahon nito as if para bang humihigop ito ng life force. Habang hawak-hawak ang Void Blade, tinitingnang mabuti nitong si Imu itong si Luffy. Binabasa niya magiging susunod na trajectory ng movement nito. At tama nga kanyang hinala, iikot itong si Luffy guys. Instead na tumakbo papalayo, binabalak ni Luffy na mag-counter attack habang hinahabol siya ng mga prowlers. At naisip na yun dito nitong si Imu, na unahan niya na yun agad. Habang binabanggit ni Imu na maayos na daw ang kanyang vision, nakakakita na siya ng maayos, na I think, hindi literally vision talaga ang tinutukoy dito ni Imu,
kung hindi, maayos na at hindi na clouded ang kanyang pag-iisip habang biglang nagle-leap. Napakabilis ng movement speed nitong si Imo guys, to the point na itong si Luffy naka-counter-attack, nagulat. Hindi niya na nakita kung nasaan na si Imo. Habang bigla-bigla na lamang guys, ang nag-appear sa vision nitong si Luffy, napakalapit na nitong si Imo sa kanya. Literal na mukha na ni Imo ang nakikita ng mga mata ni Luffy at bigla na lamang siyang sumuka ng dugo. Ang mga prowler na humahabol dito kay Luffy na dapat mag-e-explode guys, nagkaroon na naman ng sarili nilang consciousness. Instead na sumabog at mag-serve as explosive, tinulak pa nito itong si Luffy para mas lalong mapapalapit dito kay Imo. Dahil ang case pala guys, ang pinaka-scene, ang pinaka-itsura ng ginawang counter-attack nitong si Imo sa counter-attack ni Luffy, tinusok niya ito ng Void Blade at talagang literally nabutas niya ang katawan ni Luffy. Napaka-brutal ng scene na ito guys na kung ako ang tatanungin, hindi nga natin ito dapat i-compare sa scene ng pagtusok ni Crocodile dito kay Luffy. Mas malala pa ito by multiple degrees guys. Literally, nakakapangilabot ito tingnan. Habang binabastos at iniinsulto pa ni Imo si Luffy, alam daw niya, malinaw na kanyang isip. Hindi talaga si Joy Boy itong si Luffy. Dahil kung siya si Joy Boy, bakit ganito siya kahina? Na para bang habang pinapatay niya si Luffy, sinasampal niya pa ito na hindi siya worthy na kalabanin ni Imo. Hindi dapat niya hawak-hawak ang ability ni Joy Boy. At ang malala pa niyan guys, kung totoo nga ang ating hinala na kayang humigop ng life force ng Void Blade na ito, tulad ng nakita natin na paglalagas ng sanga ng puno earlier, delikado talaga ito kay Luffy. Pero merong dalawang possibilities dito guys. Maaring magkaroon ng time skip after tulungan at i-rescue si Luffy ng isang external force na hindi natin alam kung sino guys. Possible na si Dragon, si Shanks, or kahit na sino pang ibang individual na pwedeng pumigil kay Luffy, or baka naman tulad ng nangyari sa laban nila ni Kaido, magte-trigger lamang ito ng panibagong awakening sa Gear 5 ni Luffy. However guys, this is where the chapter ends. Pero huwag kayong mag-alala, magkakaroon pa tayo ng analysis video tungkol sa video ito. Napakarami ng details na pwede nating himayin mula sa chapter na ito guys. Kaya naman para ma-notify kayo once na mai-release natin ang mga video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.